Anong ginawa ng lady guard na makakausap kayo? Kinausap ka ba ng lady guard? Nagtanong po siya. So, sinong sumagot? Po sa guard na kasama. Anong sinabi ng guard nung tinanong ng lady guard? Bomb threat daw. Kayo lang nag-uusap, oy, baka may bomba yung bag mo. Opo. Kinakausap mo yung classmate mo. Opo. So, nung marinig yun, anong ginawa sa'yo? Bali, doon na niya na po ako kinuha. Wala kang kasama doon? Wala po. Yung lady guard sa labas? Nandun lang po siya nakaupo po. Pagpasok doon sa isang kwarto, sinarang pinto. Opo. Si Eduardo Abogado, anong sinabi? Ayun po, lumapit sa akin, tapos in-explain niya po yung mga consequences nung ginawa ko po. Nung pagtapos niya pong sinabi yun, sabi niya po sa akin na para daw po ma-settle na lang yung kaso ko, pumayag daw po ako na maging girlfriend niya po. Nung lalabas na po sana ako, hinalikan niya po ako sa pisngi ko. Nakunan po sila ng salaysay ng investigador. Okay. Tapos po, ipafile na po yung kaso. Kaya lang po, hindi Kailan po sila nangyari ito, nagbigay. ma'am? Sir, hindi ko na po siya Well, kung matandaan. hindi mo alam, kailan nangyari ito, nanay? November 14 po. November 14. Ano na tayo ngayon? Ba't ang tagal? Yung binabanggit ninyo na nakahalik lang kamay, nakhipo sa kung saan-saan ang kanya pong kasalanan, sexual harassment law para sa mga tao na nakakasalamuha niya sa kanyang trabaho. Ako po si Lisa, nanay po ni Ana. Nang pagkatapos ng klase ng mga bata at nagkayayaan silang magkakaibigan para pumunta sa Robinson at bumili ng gamit nila sa school. Mapasok sila sa mall, nagkabiruan daw po sila na nasabi daw po ng anak ko na may bomba sa bag. Pagkatapos po noon, ang ginawa po nung guard, hinold na po yung anak ko. Dinala po sa kabilang building, sa office nila. Pagpasok ng OIC, lumabas yung lady guard. Tapos doon po yung umpisa ng paggawa ng abuso kay Ana nung OIC na ang ginawa po sa kanya, hinawakan yung kamay, hinalikan sa pisngi, hinimas-himas po sa hita. Tapos ang sabi po niya, para masettle daw po yung kaso ng anak ko, pumayag daw po siya na maging girlfriend niya. Ikaw na OIC ng Robinson Montalban, ang gusto kong lang malaman mo na kahit ano pang gawin mong pananakot sa amin, ipaglalaban po namin yung karapatan namin kasi yung anak ko na ginawan mo ng masama, minor de edad pa po yan. At kahit po anong mangyari, lalaban po kami hanggang sa huli. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonahan sa hashtag Ipabitan Mo. Nanay, talagang sadya namin pinaupo yung iyong anak. Total, hindi naman nakikita ang kanyang pagkakilanlan para makita ng mga tao na lumapit kayo sa amin, opisyal na ngayon. Opo, sir. Na talagang, although yung isang 17 years old kasalukuyan, grade 11 siya. Sige. Matapos ang klase ay pumunta si alias Ana sa Montalban Town Center para bumili ng school supplies. Kasama niya ang iba pa niya mga schoolmate. Habang papasok ng mall ay nagkabiruan, mga estudyante, naghaharutan pa siguro to, biro alias Ana, na baka may bomba ang kanilang mga bag. Alam mo namang, narinig lang daw ng security at hindi naman nagsisindi. Dinala agad si Ana sa opisina ng mall. Doon sa security. Iniwan ng guard si Ana sa loob ng office at maya-maya dumating ang OIC na si Eduardo Abogado. Ngayon, habang nasa opisina, pinatanggal daw ng OIC ang face mask ni Ana at pinilit na siya at inilipat na siya sa ibang kwarto. Ayon kay alias Ana, silang dalawa lang daw na iwan ng OIC sa kwarto. Kwento po ito ng biktima na minor de edad. Sa loob ng kwarto, doon daw siya pinaghahalikan sa pisngi at kamay, hinipuan pa raw yung itong biktimang si alias Ana. Hinawakan siya sa binti at sa braso. Kinuha pa ng OIC ang personal number at address. Nagplano pa ito makipag-meet up sa kanya. Abay, ibang usapan to At sinabihan pa siya para maisettle ang problema, pumayag ka lang maging girlfriend ko. Yan ang sinabi. Ayun po. Pagka-uwi sa bahay, nagsumbong agad ang anak, si Ana, sa kanyang ina. Agad naman pumunta sila sa police station para magsumbong. Sinamahan din sila ng dalawang pulis, pabalik ng mall, at inimbita ang OIC sa police station. Nang araw din yun, ay litong-lito ang nanay ni Ana at tamang proseso at pinakausapan din ng pulis ng kanya na inaabisuhan sila na papipiliin kung magsampa ng kaso or magsasampat mag-hold at maho-hold ang kanyang anak. Nung araw din yun, hindi nasampahan ng kaso ang nakakulong na OIC. Kaya dito sa parting to, susubukan natin tawagan itong si Eduardo Abogado. Mamaya-maya. So, Nay,
Sino? Kakausapin ko muna na itong anak ninyo. Sige, para diretsahan. Sige po, sir. Alias Ana, nene. Okay. Nung nakita ka, kayo'y papasok ng mall. Tama? Dadaan kayo roon sa security para titingnan mga bag ninyo. Kayo ba'y nag-uusap-usap ng mga classmate ninyo? May kasama kang classmate mo? Opo. Ilan kayo? Mga nasa 6 po ate. So, lahat kayo babae o may kasamang lalaki? May kasamang lalaki. Alright. So, meron kayong kasamang lalaki. So, kayo ba'y nag-uusap na nagbibiro, naghaharutan lang? Ano po, naghaharutan po kasi tapos nagbibiroan po. Nagbibiroan. Kayo nagbibiro, naghaharutan. Opo. Hindi naman kayo ng parang nagtatawag ng pansin. Hindi po. So, okay. Kayo lang nag-uusap, oy, baka may bomba yung bag mo. Opo. Kinakausap mo yung classmate mo. Opo. Hindi mo pinarinig na parang nagsisigaw, oy, may bomba to, may bomba. Hindi Wala, po. walang ganon. So, binibiro mo lang yung classmate mo. Anong sagot ng classmate mo? Tumatawa lang po siya. Tumatawa. Kasi parang kalalabas silang sa school para bibili school supply. Narinig ng gwardiya Opo. habang in-inspection ng bag ninyo. So, nung marinig nyo, anong ginawa sa'yo? Bali, doon na niya na po ako kinuha. Pagdating sa security office, may mga tao ba ron? Meron pong lady guard na nagbabantay po sa Alright. labas. So, may lady guard na buwabantay. So, anong ginawa ng lady guard na makakausap kayo? Kinausap ka ba ng lady guard? Nagtanong po siya kung ano daw po yung kasalanan, tapos ayun nga po. So, sinong sumagot? Ikaw bang pinasagot ni lady guard kung anong kasalanan mo? O Yung- tinanong doon sa... Doon po sa guard na kasama. Anong sinabi ng guard nung tinanong ng lady guard? Bomb Anong threat sinabi? daw po. Ha? Bomb threat daw. Bomb threat. Mukha ka bang terorista? Hindi naman. Mukha kang estudyante. So, ano sinabi ng gwardiya na makita ng babae? Anong sinabi niya sa'yo? Wala na po siyang sinabi. Wala na siyang sinabi. Pinapasok ka sa Doon po sa office. office. Sinong tao doon sa loob ng office? Pagpasok niyo sa security office, wala kang kasama doon? Wala po. Yung lady guard sa labas. Nandun lang po siya nakaupo po. Pero sa labas siya. Opo. Pagpasok doon sa isang kwarto, sinarang pinto. Opo. Inantay mo si gwardiya, itong si guard Opo. Eduardo. So ano nangyari? Nagantay ka? Opo. Ano sinabi sa'yo? Diyan ka muna. Opo, yun po. Bakit daw diyan ka? Iimbestigahan ka? Opo. Wala ba nag-imbestiga sa'yo para sabihin ano bang nangyayari sa'yo? Nung ano na lang po, pag pasok po, yun na po yung nag-interview Pagpasok sa- niya ngayon, sige. So, nasa loob ka na ng kwarto, sinarang pinto, nag-antay ka ng mga ilang minuto? Mga 3 minutes po. 3 minutes lang. So, mag-isa ka lang doon sa loob ng opisina. Opo. Hindi ka na tinanong ng lady guard, basta sinabi ng gwardiya, bomb threat. Opo. Nung dumating itong si nare-reklamo mong guard, anong bukad niya, si Eduardo Abogado, anong sinabi? Ayun po, lumapit sa akin, tapos in-explain niya po yung mga consequences nung ginawa ko po. In-explain niya sa iyo kung ano yung kahihinatnan sa ginawa mo. Sinabi niya ba, malaking krimen yan, eh? Opo, yun. So, hiniwalay ka. Nasaan yung ibang mga kasama? Iniiwan ka na lang? Sinamahan po nila ako dun sa taas, pero pinaalis po sila nung lady guard. Sinamahan ka doon sa kwarto, pero pinaalis siya ng lady guard. Opo. Okay, nung pinalis ka sa lady guard, mag-isa ka ngayon doon, yung mga classmate mo sa labas lang. Sa baba po sila. Nag-aantay. Opo. Alright. Ano nangyari nung sinabing, sige, para maayos na lang to, itong konsekwensya, itong mangyayari sa ginawa mo? Para matapos na lang, pumayag daw po ako na maging girlfriend niya. Tapos doon niya na po hinihingi yung number ko, yung address ko, ganyan po. Tapos sabi niya, meet up daw po kami, ganyan. Tinatanong niya na po kung saan ko gusto kumain. Andun nga po yung pinapatanggal niya yung face mask ko, ayaw niya po ipabalik. Yun Gusto nga- niya makita kung anong mukha Tapos mo. paulit-ulit niya pong tinitignan yung ID ko po. Ganyan. Tapos tsaka niya, habang ano po, palapit siya ng palapit sa akin. Kung di ko po alam kung anong gagawin ko nun. Baka mamaya may dala siyang baril. Sinusunod ko na lang po yung mga gusto niya. So, napilitan ka sa takot. Opo. Ano pa mga sinabi niya sa'yo? Hinawak-hawakan ka sa kamay, sa braso? Opo, nalikan po ako sa kamay, ganyan. Tapos sabi niya po, girlfriend na kita, ganyan. Tapos kinuha Ganon, hindi ka pa sumasagot. Ano? Opo. Hindi natulala ka? Opo, tapos yung number po na binigay ko sa kanya para daw po ma-sure, sinubukan niya pong tawagan. Hanggang sa kung saan-saan na po napunta, tapos tinatanong ko po siya na baka nandun na po yung mga kaibigan ko sa baba. Pero sinasabi niya po na wala pa, ganyan. Tapos pinipilit ko pong suot yung face mask ko pero ayaw niya po ipabalik. Nung lalabas na po sana ako, pinalikan niya po ako sa pisngi ko. Tapos sabi niya po, sagutin ko daw po dapat lagi yung tawag niya. Tapos sinabi niya rin po na ulitin ko pa daw po yung ginawa ko para makita niya daw po ulit ako. Tinuruan ka pa na gumawa.
mali na nga, tinuturuan ka ng mali. Pero sino nag-save ng number mo ng cellphone? Paano niya binigay? Sinave niya? Bali po, ang una po nun, kinuha niya po yung number ko. Tapos po, sabi niya po sa akin na kunin ko din daw po yung number niya. So, sino nag-save ng number niya sa'yo? Ikaw o siya? Siya po yung naglagay sa notes Cellphone ko po. mo. So, siya mismo ang naglagay para Opo. isinave niya sa number mo. Para yun ang number na tatawagan Opo. mo. Alright. Nung pagdating sa bahay, sinabi mo sa nanay mo? Opo, umiyak po Nagpa-police ako. kayo? Opo. Anong nangyari sa police station, Nay? Sinamahan po kami Bumalik ka sa sa mall? Opo. Anong nangyari pagdating sa mall? Police station? Inimbitahan po, sir, papunta sa Dumating ba sa police station? Opo. Pagdating, pinapasok sila muna. Pinapasok sila, pero anong ginawa sa inyo? Pinagantay kayo sa labas? Pinagantay muna po kami sa labas. Inuna muna sila? Opo. Mas inuna pa nilang kausapin yung tatlong kasamahan ng security guard na umabuso o di kaya nag-chancing sa anak mo kaysa sa inyo. Binigyan ba ang anak mo ng babaeng pulis para tanungin siya? Binigyan po, sir, pero pagkatapos, yung babae kasi na yun na police officer, sir, siya din yung nakipag-usap doon sa... Inuna muna yung Opo. ng policewoman? Opo, bago... So, pagdating sa kanya, nauna muna ang kinausap ng Opo. policewoman yung tatlong security guard Opo. sa kwarto. Opo. Kayo sa labas. Opo. Inuna muna yung nagre-reklamo, hindi ba dapat inuna muna So, nung lumabas yung policewoman, siya kinausap. Opo. Tapos pagkalabas po nila, sa kami pinapasok din. Pinapasok. So, anong nangyari ng investigasyon ng pulis? Anong sinabi ng pulis? Pinalaya yung tatlo? Hindi pa po, sir. Nasa labas? Hinold naman po, nandun pa lang sila Okay, sa... sige. Okay na sa akin. Anong napag-usapan sa loob na habang ikaw nandoon? Kasi anak mo yan eh. Pinapasalaysay yung mga nangyari po. Ganun lang po. Nandoon ka. Opo, So, sir. sinabi niya lahat. Opo, sir. So, anong ginawa ng policewoman? Masalaysay ng reklamo. Nagsabay-sabay na po kaming umalis eh. Ano ba nangyari? Bakit sabay-sabay kayo umalis na wala man lang nangyari? Kasi sabi ko kasi hindi muna ako magpa-file ng kaso. Kaso po. Dahil ikaw na mismo na siya, hindi ka muna magpa-file. Bakit? Kasi nga po, sir, may pinatawag sa akin na kinausap ko na pag pinailan daw po namin ng kaso doon mismo yung OIC, kakasuhan din daw yung anak ko. Yung-hold din nila. Okay. So, okay lang yun. Kung kakasuhan ng anak mo, parang minor de edad to, mas malaking kasalanan yung... Natakot ako, sir, hindi ko alam yung Alright, sige, Kala ko okay. po kasi. Pinapaliwanag ko, wala kang Opo. kasalanan. Hindi kita iniimbestigahan. Kaya ako interesado sa kwento kasi nandoon ka na. Kung kayo po'y nanonood, kape pong estilo po namin sa Bitag, nag-iimbestiga po kami. Hindi po kami karakaraka na bubula mga bibig, may kinakagalitan agad. Hindi po kami ganon. Estilo po namin, nag-iimbestiga sa proseso muna kung paano ito dinala sa police station. Sinabi ba ng policewoman na kapag kayo nag-file ng kaso, makukulong yung anak mo? Kakasuhan din daw, sir, makukulong din. Kakasuhat, makukulong. Sinabi Opo. na ng police. Hindi po yung pulis ang nagsabi, Sino sir. may sabi? Mayroon siyang pinakausap sa akin. Tinatanong ko kung sino. Sabi niya, basta kausapin ko na daw po. Sa cellphone po nung... Sino ang kausap, ng pinakausap sa'yo? Di ko po kilala. Police bang nakausap sa'yo? Opo. May tinawagan yung policewoman, pagkatapos at sinabi, pinakausap sa'yo. Opo. Ano daw sinabi sa'yo ng pinakausap ng policewoman habang nasa telepono? Sino daw yon? Tinanong ko po, sir, kung sino. Oo. Sabi niya, basta basta... Sino may sabi niyan? Yung policewoman? Opo. Yung sa telepono? Opo. Lalaking kausap mo, babae? Babae po. Nagpakilala ba siyang pulis? Po, hindi po, sir. Pakinggan mo ako, Huwag ka mataranta. Sa telepono, may kausap yung policewoman. Opo. Ibinigay sa yung telepono? Opo, kausapin ko daw po, sir. Kausapin mo. Bakit mo raw kakausapin sa telepono yung binigay ng policewoman yung cellphone niya? Sino daw yung kakausapin mo? Hindi ko po kilala, sir. Hindi naman sinabi. Police daw yon. Bakit mo pa kinakausap sa loob ka ng presinto yung policewoman mismo mag-iimbestiga? Hindi ba alam kung ano yung kaso? Di ko. Okay, sige. Anong sinabi ng babae sa telepono na kinausap mo? Anong sinabi sa'yo? Ang sabi niya, sir, Hindi siya nagpakilala na kung pulis siya, basta Hindi po. pinakausap lang sa'yo. Anong sinabi? Hindi po, sir. Ang sabi po nung nakausap po sa cellphone, sabi po niya, kung itutuloy ko daw po yung kaso, makakasuhan din daw po yung anak ko. Okay lang. Makukulong daw din po, sir. So, sinabi sa'yo, nagpakilala ba siya kung sino siya? Hindi po, sir. Tinanong mo ba yung policewoman na nagbigay ng cellphone sa'yo, nag-imbestiga sa kanya, sino yung kausap
ko? Tinanong mo? Ay pagkatapos po, sir, hindi po. Hindi niya ba sinabi kung sinong kausap mo? Hindi po, sir. Nung kinuha sa yung cellphone, kinuha na, hindi ba sinabi, oh, sino to? Hindi mo ba tinanong, ma'am, sino pong kausap ko? Hindi po nakupo na. Kaya ang sinabi mo, pag nag-file ka ng kaso at siya'y makakasuhan, posible makulong. Opo. Okay. So, kaya hindi ka na nagsampa muna ng kaso. Kausapin natin muna rito ang si Police Major Mary Joy Castro. Ito ba yung Major o yung, alam mo yung policewoman na nag-imbestiga? Hindi ko rin po Hindi mo kilala, alam. sir. Sa linya ng telepono, Police Master Sergeant Mary Joy. Ma'am, nakaabot ba sa inyo itong kaso ng 17 years old na dinala sa presinto ninyo dahil nagreklamo po sila? Ano po yan, sir? Nakarating po sa akin yan. Okay. At ako nga po yung tinawagan nung reliever namin doon during that time, nung gabing iyon. At So kasi kayo po nakausap? Opo, nagpakilala din po ako na ako yung WCPD PNCO po nila. So na ikaw yung advice. sinasabi, ma'am, na nakausap nitong nagrereklamo nanay? Opo. Okay. Ngayon po, may complaint din po kasi sa kanila about po doon sa threat bomb nga po na nag-ano nga din daw sa kanila na nagko-complaint si guard. Ang sabi ko po, nagko-complaint si guard sa kanila, nagko-complaint din sila kay guard. It's okay kung Kaya dapat. Siguro, ma'am, it's okay. But no, tingnan po natin. Ito pong 17 years old, do you consider her a minor or of legal age? Minor po, sir. Take note of that, ma'am. Minor po to, 17. Ulitin ko, kasi 17 lang noong September. Okay? Minor po yan. Galing sa bibig ninyo, ma'am. Tama? Opo, yun po yung ano. Can you file a criminal case against a minor or just simply nag-uusap sila ng kanyang classmate na baka may bomba ka tapos hinold siya pagkatapos dinala doon sa loob ng gwardiya na ginawa naman ng trabaho pero pagdating doon, bantay sa lakay, nakursunadahan, pinatanggal yung face mask, pinaghahalikan, kinuha yung cellphone, sinay doon, pagkatapos pinaghihimas-himas. Alin pong mabigat yung 17 years old na nagsasabi na, magbibiroan sila, narinig na ng gwardiya, dapat tatawag muna ng pulis para ma-determine ng pulis kung ano yung tama. At hindi po na Actually, ginawa, sir. ma'am, sandali, ano? At hindi po ginawa ng gwardiya at yung mall na minor po ang kanilang hinold. Hindi po na inaresto. It was sort of being detained at the guard's office without even having to ask her, ilang taong ka na ba, iha? By law, alam po natin yan. So, dinala po, nagreklamo sa presinto, dinala po, dumating sila doon, kausap po ng inyong police, at kayo pala pong kausap sa telepono. Kung hindi niyo po nakikitang mali, patuloy po tayong magkakamali rito. Sa linya ng telepono, Attorney Batas, narinig mo yung usapan dito, Attorney? Mabigat po yung ginawa nitong mga kapulisan kasama po yung gwardiya. Sapagkat lilitaw, meron pong pananagutang kriminal, pananagutang sibil at pananagutang administratibo ang lahat ng sangkot. Unahin po natin yung pulis. Alam po ng pulis, merong umiiral na batas na Republic Act 7438. Ang sinasabi dyan, pagka isang tao ay inimbestigahan sa isang krimen o sa isang paglabag sa batas, ang tungkulin po ng sino mang nag-umpisang mag-imbestiga kasama ng mga kapulisan, unang-una, saan po yan ang Miranda rights, may karapatang pamahimik, may karapatang huwag magsalita, may karapatang kumuha ng abogado. At yun po ang pinakamabigat. Kung hindi nakakuha kagad ng abogado, kukuha po yung kapulisan o yung sino mga nag-iimbestiga. Kasama po yung gwardiya ng Public Attorney's Office at ibigay po dyan sa kanilang iniimbestigahan upang matulungang legal. Pag hindi po nila ginawa yun, mababa po 12 pong pagkakatangguyan, Ginoong Bentulfo, kasama na ang suspension o pagkakatanggal sa tungkulin ng lahat ng mga sangkot. Mapagwardyang privado yan o di kaya mapapulis sa Philippine National Police, Ginoong Bentulfo. Okay. Attorney, pwede bang sampahan ng kasong 17 years old na kriminal at pananakot nila, pwede naman under the guidance of DSWD dahil may batas si Kiko Pangilinan dyan, juvenile law. Is she still covered in juvenile law 17 kasi 17 lang? Ang sinasabi po na Pangilinan law, ang juvenile justice law, yung mga minor de edad na ang edad ay 15 years old and 1 day pataas, po pwede po siyang makasuhan. Pero kakailanganing palitawin na siya ay yung katagwi siyang English, acted with discernment, o di kaya naintindihan ang kahulugan ng kanilang ginawa. Pagkakaroon lamang po ng kanyang pagtiyak na pilos ang mga kabataan, alam nila ang kanilang ginagawa, kanilang konsekwensya ng kanilang mga pagpilos, kung yan po ay formal na maiimbestigahan, Ginoong Bentulfo.
At ang investigasyon, pabalik po tayo sa binabanggit natin, kailangan may partisipasyon na po kagad ng abogado, tungkulin po ng budget, tungkulin po ng police, na magbigay ng abogado upang sa gano'n matiyak na hindi po mayuyurakan ng karapatan nung iimbestigahan. Lalo na po yung minor de edad. May karagdagang kaso po dyan, yung binabanggit ninyo na nahalik ng kamay ng hipo sa kung saan-saan, dyan po sa sinasabi nilang gumawa ng paglabag ng batas. Ang kanya pong kasalanan, sexual harassment law para sa mga tao na nakakasalamuha sa kanyang trabaho. Ayun. Ben Tulfo. Narinig mo ba, Master Sergeant Mary Joy Castro? Yes, sir. Yes, sir. Well, okay. Maging malinaw po ba sa inyo? Abogado na po yan para pagpaliwanag po sa inyong batas. Bahala ng korte kung may discernment ba itong mga batang 17 years old, sinadya pa. Pero ang pinakamalaking kaso po rito ay yung sinasabing sexual harassment sa loob ng kwarto, hinipuan. Dapat nag-file lang ng kaso, dapat sinabihan mo, i-file na natin kasi nandoon na lang, bahala na ang korte gumana ron. Di ba? Sa halip na... Sinabihan ko po, sir. Well, ang nangyari... Actually po, sir, nakunan po sila ng salaysay ng investigador. Okay. Tapos po, ipafile na po yung kaso, kaya lang po, hindi kailan po nangyari ito, ma'am? Sir, hindi ko na po siya matandaan. Kung hindi mo alam, kailan nangyari ito, nanay? November 14 po. November 14. Ano na tayo ngayon? Ba't ang tagal? Sir, hindi po na yung... May hesitation po sa inyo, may neglect na po. Sir, ganito po, pina-follow up po ng investigador namin yung... Sinong investigador yung nagpa-follow up? Sino? Yung aming pong reliever po. Yung reliever ninyo, namamanage na. Ma'am, pag nalaman po to sa PNP, sus Mario Joseph kayo, mapapatawag kayo. Actually, sir, pinay po kasi namin, sir, yung kaso. Kaya lang po, trinay namin i-file yung kaso. Binalik po sa amin kasi po, sir, wala pong birth certificate yung bata. Ang sabi daw po kasi ng magulang, ibabalik po yung birth certificate. Di dapat, hindi due diligence yung ginawa niyo, kinuha niyo yung birth certificate para ituloy niyo na lang, para may kaso actually, dito. Actually, sir, kinukuha po namin, kaya po hindi daw po makontak ng investigador yung magulang po, sir. Tapos ngayon po, yun nga po yung... Nandyan po yung sigurado, address lahat. Kung kinuha niyo po siguro yung tamang pag-iimbestiga, nakuha niyo lahat yung file, nakuha niyo lahat. Yun nga po, sir. Yung sabi ko nga po, may pagkukulang po ang pulis ninyo. Baka hindi po ginawa yung tamang pag-iimbestiga para makuha sabi ko nga, sir, ang sabi ko nga po, sir, doon sa nag-imbestiga... Ma'am, kailan niyo pa-file yung case, ma'am? Actually, sir, dinala na po namin sa court. Binalik lang po. Ngayon sabi niyo, subject for birth certificate. Nakuha na ba natin to? Ayun hindi po, ba, ma'am, dapat ginawa ng pulis yan sa umpisa pa lang, tinanong muna birth certificate, lahat ng ganyan? Opo, sir. Ang sabi daw po nung complainant natin na ibabalik po yung birth certificate. Nung pina-follow up na po, text at self at tawag po, sir, hindi daw po sumasagot yung ating complainant. Ano nakikita niyo, Attorney Rito, sa both, sa ginawa ng pulis at ginawa ng gwardiya? Malaki po pagkukulang ng pulisan, ginawang Ben Tulfo. Tama po yung pananaw na nagkaroon ng pagpapabaya kasi hindi po pwedeng hinihingi yung ebidensya na kailangan nila. Sila po dapat ang maghanap, po dapat ang magtungo doon sa kabahayan kung kinakailangan o di kaya doon sa... Kaya po marami ang nangyayon gumawa ng krimen sa ganitong klase, pagpapabaya at kawalan concern ng maraming kapulisan kasama na itong si ma'am. Pasensya na po medyo kuha na rin po natin kumulo ang bugod dito. Ang daming paliwanag ng Ben Tulfo, baka po pati kung si ma'am makasuhan. Hindi lamang administratibo, kundi pati kriminal. Kasama po siya yan. Okay. Attorney, maraming salamat sa pagpapaliwanag mo. Sa inyo naman, ma'am, Master Sergeant, ako'y nagpapasalamat din sa inyo. At dito po, in-expect po namin, may follow-up po kami rito. Okay po, sir. Alright. Sige, maraming salamat. Sir. Okay po. Dito po, in-expect po namin, may follow-up po kami rito. Kayo po matututo rito. Hindi po kami nagbabatas-batas dito. May mga batas po tayo rito, mga abogado po rito, magagaling, pinapaliwanag po namin dito. At pag nakita po natin, may pananamantala, ay mga abuso. Yan po talaga ang gusto namin dito po sa Bitag at kakalkalin po namin para hindi na po maulit. Hindi po namin gustong guluhin. Bagkus, bigyan ng solusyon at natututo po si Juan de la Cruz. Yan pong pagpapanood niyo po rito sa hashtag Ibabitag Mo. Dahil higit sa sumbungan, investigahan at mga reklamo, binibigyan po namin talaga ng solusyon. Ito'y base sa maayos na aksyon. Dahil ang iisang pambansang sumbungan may tatak. Tatak po namin pagdating sa tulong at serbisyo. Iba po ang tatak ng Bitag. Si Ben Tulfo po, si Bitag. Ito po, yung programang Tatak. Hashtag Ibabitag Mo.
November 14 din, ginawa mo noon, hinipuan mo siya, tapos hinalikan mo sa pisngi, tapos kinuhanan mo ng phone number, tapos gusto mo maging girlfriend siya. Naka-blatter din ba yun? Hindi sir, wala akong ginagawang ganyan sir. In other words, sinungaling tong bata. Estudyante yan sir kasi naawa lang kami sir, kaya pinakawal ko. Sinong estudyante na naawa kami? Sinong kayo? May kasama ka na mag-imbestiga o May kasama dalawa? ako doon sa loob sir na kumakain noon ng pansit. Meron bang CCTV dyan na magpapakita na tatlo kayo? Gusto mong palabasin na mabait ka, pinakawalan mo, pero pinagsamantalahan mo. Hindi mo ba tinanong kung ilang taon siya? Sa palagi mo kaya, ikaw papayag mag-lie detector test. Paano pag nalaman ko na sa mga bagay na hindi ka nagsasabi ng totoo, anong gagawin ko sa'yo? Colonel Vicente Palma, I want you to listen carefully, listen good. It's not my job to tell you exactly how to do your job as a policeman, but listen carefully. Accept responsibility. Nagkaroon ng lapses, nagkaroon ng gray areas, and do not cover up and do not F with me. Right now, Colonel Palma, you investigate your people. Unahan mo ako bago ako makarating sa lunga mo dyan.